Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lench and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 7 of Artista. Mga nilalang for today's video is the part 7 of Artista and the last part of Artista. Susundan po yan ng new story po natin, may title na Bakery. Mga nilalang, humihingi na rin ho ako ng pasensya kung sobrang tagal o umabot ho ng almost 1 month yung pag-upload ho natin po itong part 7 or the last part of Artista. Sobrang busy po kasi talaga sa school, gumagawa ng thesis, exam, at sinabay pa po yan ng 2 beses ako nagkasakit. Kaya sobrang sorry po talaga at nagpapasalamat na rin po ako para doon sa lahat ng mga supporters natin out there na nananatili at nag-aabang po ng mga upload nating videos. Ang nilalang, hindi ko na po patatagalin itong mahabang introduction na to. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa artista, malalabas na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo nyan sa playlist natin kung saan naroon na-compile lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa artista. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin yung pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now let's start to watch the last part or the part 7 of Artista. Huwag ka mag-skip ng ads! Artista Part 7 Dion's POV. Sa tuwing magkasama kami ni Sandro, dapat talaga ay ine-enjoy ko ang bawat sandaling kasama ko siya. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Nasa isang sulok ng isipan ko palagi na nasa isang malaking pagkakamali ako. Dahil sa likod ng magandang imahe namin bilang magkabiyak ay may isang pangit na katotohanan. At iyon ay ang aking ginagawa na sinasamantala ang pagiging charm at mahinahon ni Sandro Ventura. Hindi pa rin lingid sa isipan ko ang katungkulan kong sirain si Sandro, pero palagi ko naman yung ipinagpapaliban. Palagi ko sinasabi sa sarili ko na may bukas pa naman, kaya magagawa ko pa ang kailangan kong gawin. Pero ngayon, sigurado na ako sa sarili ko na talagang iniibig at minamahal ko si Sandro, at ang pakiramdam kong yon ay unti-unti kong nadarama sa tuwing nagmamadali akong pagbuksan si Sandro ng pintuan, sa tuwing dadalaw ito sa unit ko, at ang palagi kong pananabik na makita ito. Pati tuloy si Mr. Caballero ay nagiging problema ko na rin. Palagi itong tumatawag sa akin halos araw-araw para lamang kulitin ako na kunin ang mga papeles na pinakukuha nito sa akin na siya nang may kinalaman sa malaking proyekto ng kumpanya ni Sandro. Nagagalit na ito sa akin at pinagbabantaan ako sa tuwing nagdadahilan ako rito. At para matakasan ang lahat ng iyon, palagi akong umaalis at naglalakad sa kung saan-saan. Magtutungo ako sa mga lugar kung saan tahimik at nag-iisip kung paano ako makakalusot sa isang malaking gusot na pinasok ko. Pakiramdam ko kasi nasasakal ako sa tuwing nasa loob at nag-iisa lamang ako sa unit ko. Gusto ko namang maramdaman na kahit papaano ay malaya ako at hindi nakatali sa isang hiwaling kasunduan. Minsan, habang naglalakad-lakad ako, ay nakasalubong ko naman ang isang TV producer na nag-audition sa akin noong nag-a-apply pa ako sa trabaho. Kung inyong matatandaan, yun ay ang araw na minsan akong nag-audition at pinangako na sa akin ang role. Ngunit makalipas ang ilang araw ay sinabi nitong may nakuha na silang mas higit na karapat-dapat sa role ko.
bilang pagbibigay galang ay binati ko naman ito. Sa katunayan ay napanood ko naman ang programang yon at masasabi kong maganda ang pagkakagawa ng programang yon. Napanood ko po ang programa nyo. Maganda po. Pagbibigay compliment ko rito. Salamat. Wika ni Mr. Sebastian na siyang producer o TV producer. Mahusay ang nakuha naming aktor para sa papel mo dapat dati. Pero higit kong ikatutuwa kung ikaw ang gumanap doon. Sabi nito sa akin na siyang kinabigla ko. Pero bakante naman po ako noon. Sinabi ko naman po sa inyo yun, di ba, sir? Nadismaya pa nga po ako noon nang hindi ako ang kinuha mo samantalang pinangako mo na sa akin ang role na yon. Sagot ko naman kay Mr. Sebastian. Kapansin-pansin ang pagkunot ng noo nito. Pero nang tawagan ko ang agent mo para sa kontrata at mga detalye, sinabi niyang hindi ka na raw pwede dahil may tinanggap kang higit na mas malaking papel. Sagot sa akin ni Mr. Sebastian. Pero ang sabi niya sa akin ay may nakuha daw kayong higit na mas malawak ang experience sa TV kaysa sa akin. Sagot ko naman rito. Umiling naman si Mr. Sebastian at saka muling nagsalita. Wala akong sinasabing ganon. Nanghihinayang nga ako noon. At sa katunayan, ay naiinis pa nga ako sa iyo noon dahil may kasunduan na tayo. Paliwanag pa nito sa akin. Nang araw na yon, ay nagtapos ang usapan namin ni Mr. Sebastian na punong-puno ako ng galit. Binalak kong magtungo sa agent ko noon na si Thomas Naredo para makipagtuos dito. Ano man sa dalawang rason nito, kung nagkamali ba ito o sinadya nitong gawin ang bagay na yon sa akin at gusto kong malaman ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Nang mga oras naman na yon, ay akmang lalakad na ako patungo sa agent na yon. Pero naisip kong I don't really care anymore. At saka isa pa, napakalaki ng problema ko ngayon para bigyan pa ng pansin ang bagay na yon. Naupo muna ako sa isa sa mga bench sa parke na nadaanan ko at saka ako nag-isip. Habang nag-iisip-isip nga ako, sa isang tabi ay marami namang sasakyan ang dumaraan sa harapan ko. Maya-maya pa, hindi ko napansin ang paghinto ng isang kotse sa harapan ko. Habang nakayuko ako, ay nakarinig ako ng yabag ng mga sapatos na papalapit sa akin. Diyon, tawag sa akin ng isang boses. Nang itingala ko, ang mukha ko ay walang iba kundi si Sandro. O Sandro, may pagkabigla na sabi ko rito na sinabayan ko ng paglingon sa kotse nitong nasa tabi ng kalsada. Dumaan ka lang ba dito? O mayroon tayong appointment at nakalimutan ko lang? Nagtatanong na sabi ko rito. Wala. Maikling sagot nito sa akin at saka siya naupo sa tabi ko. Nagtungo ako sa unit mo, pero sabi ng guard ay nakita ka daw niyang lumabas para mamasyal. At dahil ito ang pinakamalapit na pasyalan mula sa unit mo, nagbakasakali akong makikita nga kita dito. Dugtong na paliwanag nito sa akin. May mahalaga ba tayong pag-uusapan? Tanong ko ulit sa kanya. Gusto lamang kitang makita. May meeting akong na-cancel at wala akong nagawa. Sagot nito sa akin. Nang mapansin ni Sandro ang malungkot kong anyo, ay sinenyasan nito ang kanyang driver na mauna na. Mula sa pagkakaupo ko ay hinatak ni Sandro ang kamay ko para tumayo ako. Maglakad-lakad muna tayo. Sasamahan kitang mamasyal, sabi sa akin ni Sandro.
Inilagay ko sa magkabilang bulsa ang kamay ko, ngunit kinuha ni Sandro ang kanang braso ko at sa kanya yon inangkla sa kaliwang kamay niya. Malamig ang simoy ng hangin at masarap maglakad-lakad. Habang tahimik kaming naglalakad, biglang tumigil sa paglalakad si Sandro at saka nagsalita. May problema ka ba diyon? O may nararamdaman ka? O baka naman may dinaramdam ka? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Maigi itong nakatingin sa mukha ko sa mga oras na yon. Wala. Paano naman ako magkakaroon ng problema palagi kitang kasama? Sagot ko rito na sinabayan ko ng casual na pagngiti. Ewan ko, pero parang you look in troubled. Pagbibigay pansin pa nito sa akin. Baka naiisip ko lang yung wedding na sinasabi mo, natatawang depensa ko naman. Hindi naman makapaniwalang umarko ang mga kilay ni Sandro. Talaga? Wala pa akong sinasabing date tungkol sa kasal natin, sabi nito sa akin. At sa mga sandaling yon, alam ko sa sarili ko na kailangan ko nang wakasan ang lahat. Hindi na ako makakatagal sa isang malaking laro kay Sandro. Pero paano ko naman uumpisahan ang lahat? Pakiramdam ko kasi hindi tama ang lahat ng gagawin ko. Maraming tao ang masisira sa gagawin kong pag-amin kay Sandro. Gusto mo bang maikasal tayo sa unang linggo ng susunod na buwan? Ito ang mga katagang lumabas sa dila ko at hindi ko alam kung paano ko yun nasabi. Magandang ideya yan, sabi nito sabay hinatak ako palapit sa kanya. Nang magbalik naman kami ni Sandro sa unit ko, ay binigyan ko si Sandro ng duplicate ng susi ko. Para makapasok ka rito kung sakaling magtutungo ka rito at wala ako, sabi ko rito. In return, binigyan naman ako nito ng susi ng kanyang bahay at opisina. Makalipas ang ilan pang mga araw, dahil sa mga susing yon, nagawa kong maglabas-masok sa opisina at sa bahay ni Sandro para lamang makuha ang mga dapat kong kunin at ibigay ang dapat kong ibigay kay Mr. Vicente Caballero. Nagkataon din ng mga panahong yon na palaging nasa out of town si Sandro para asikasuhin ang maraming mga proyekto at umattend din sa mga seminar at conference. Aminin kong mabigat sa kalooban ko ang mga ginagawa ko dahil ako mismo ang nasasaktan. Dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko na mababagong mahal ko na si Sandro Ventura pero wala akong magagawa. Kapag masyado na akong nakukonsensya sa mga ginagawa ko, wala naman akong ibang ginagawa kundi ang depensahan na lamang yon sa paraang iniisip ang naging kalagayan at ang naging wakas ng buhay ng anak ni Mr. Caballero. Mahal ko man si Sandro, hindi pa rin lingid sa kaalaman kung dapat o may dapat siyang panagutan sa nagawa nga niyang sa anak ni Mr. Vicente Caballero. Minsan, nang magtungo ako sa bahay ni Sandro, ay napansin ko ang larawan ng isang lalaki na pwedeng mapagkamalan na kakambal ko. Hindi man lingid sa kaalaman ko na marahil yon ang dating kasintahan ni Sandro na namayapa na. Nang mga oras na yon, naniniwala ako na malaki ang pagkakahawig namin ng nasa larawan. Nang mga sandaling yon ay naitanong ko tuloy sa sarili ko kung minahal kaya ako ni Sandro dahil isa akong substitute ng namayapa nitong nobyo. Nakaramdam tuloy ako ng pagkabahala at alam kong hindi yun nararapat. Pero wala na rin yung kabuluhan pa. It really doesn't matter anymore.
Mahalaga pa ba kung mahal ako ni Sandro o dahil kamukha ko ang lalaking minahal nito na nasa larawan? Nang mapadako naman ang mata ko sa salamin ay nakita ko ang malungkot na anyo ng aking sarili. Dahil yon, sa alam kong pinakamalungkot sa lahat ay ang katotohanan kung ano man ang tunay na nararamdaman ni Sandro. Hindi dahil kamukha ko ang dati nitong karelasyon, kundi dahil sa isang lalaking hindi naman talaga tunay. Lumipas pa ang ilang araw. Isang umaga, hindi ako magkandatuto sa pagbukas ng pintuan ng aking unit dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng aking doorbell. Sino kaya itong aga-aga eh? Naiinis na wika ako sa sarili ko. Nang buksan ko naman ang pinto ay natigilan ako. Naroon sa doorway si Sandro. Kasalukuyan itong nakatayo doon. Just staring at me na parang naghihintay ng reaksyon ko. Aaminin kong nabigla ako sa hindi magandang ekspresyon ng mukha ni Sandro sa mga sandaling yon. At dahil balbas sarado ito, napansin ko ding mukhang hindi pa ito nakakapag-ahit sa mga oras na yon. Mukha rin itong puyat at mainit ang ulo. Semi-formal naman ang suot nito sa mga sandaling yon. Ginulat mo naman ako, sabi ko rito. Talaga ba? At bakit naman? Patanong na sagot naman ito sa akin na sinabayan niya ng dire-diretsong pagpasok sa loob ng unit ko. Bakit? Dahil ang buong akala ko, hindi ka pa dumarating from your out-of-town business activity. Sabi ko rito na sinabayan ko ng tensyonadong pagtawa. Anong nangyari sa lakad mo? Muli ko namang tanong rito na kinakabahan na sa mga sandaling yon. Tapos na ang trabaho ko doon. Teka nga, bakit parang takot na takot ka sa akin? Sagot at balik na tanong nito sa akin. Hindi naman ako nakasagot sa kanya kundi ang ngumiti lang. Nakita nga pala kami doon sa bidding ni Vicente Caballero. And well, nakaka-surprise those scene. Sabi nito sa akin na siyang nagdulot ng panlalamig sa buong katawan ko. Bakit? Nauutal kong tanong rito. Nagbigay siya ng cost estimates na higit na mas mababa kaysa sa pinasa ko. At alam mo bang magkatulad ang design namin na parang iisang tao lang ang gumawa? Wika nito sa akin. At bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong kinalaman ko dyan? At parang sa akin ka nagagalit? Tanong ko rito na sinabayan ko ng pag-arte na tila ay inaambisyon ko ang FAMAS Award. Dahil may isang ibon na nagpuslit ng kopya ng cost estimates at blueprints ko at ibinigay yon kay Caballero. Di ba? Sabi nito sa akin habang magkadikit ang dalawang kilay nito. Halos magpayuan ang buhok ko sa ulo sa mga sandaling yon. Kahit kailan ay hindi ko nakitang nagalit ng ganoon si Sandro at kahit kailan ay hindi ko na-imagine na ganoon ito magalit. Ikaw na ang pinakawalang puso at kaluluwang manlolokong taong nakilala ko sa buong buhay ko. Sabi nito sa mataas na tono ng pananalita para ilabas ang galit niya. Dapat pala inalam ko muna ng maigi kung dapat ba akong pumatol sa isang laos na character actor na gagawin ang kahit na anong katumbas ang malaking halaga ng pera. Muling sabi nito sa akin. Halos mamuo naman ang luha sa gilid ng mga mata ko. Sandali, Sandro. Magpapaliwanag ako. Wika ako kay Sandro.
Kailangan maging maayos ang paliwanag mo, Dion. Dahil kung hindi, wika nito na hindi niya na ipinagpatuloy pa na may halong pagbabantas sa pananalita nito. Nakaramdam ako ng takot. Kaya naman mabilis kong tinakbo ang pintuan. Nahawakan ko na ang doorknob nang mabilis naman akong nahablot ni Sandro. At dahil doon ay nagsimula na akong sumigaw. Pero tinakpan ni Sandro ang bibig ko. Pinilipit nito ang isang kamay ko sa likod ko. Nagpumiglas ako at sinubukan kong sipain ang paa nito pero lalo lamang nitong pinilipit ang kamay ko hanggang sa maiyak na ako dahil sa sakit. Subukan mo pang gawin ulit yon, Dion, at talagang sasaktan na kita. Galit na sabi sa akin ni Sandro. Ngayon, ay may kailangan kang ipaliwanag. Sinong nagbayad sa'yo para gawin kang espiya ng mga galaw ko? Sino? Muling sabi at tanong nito sa akin sa galit na paraan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Sandro. Sabi ko, kaya naman muling pinilipit ni Sandro ang kamay ko na siya namang nagpasigaw sa akin sa sakit. Naglandas ng tuluyan ang mga luha sa pisngi ko. Nangangatog ako sa takot na napatingin kay Dion. Sinungaling. Sino? Sabihin mo kung ayaw mong masaktan. Muling sigaw sa akin ni Sandro. Mula sa mga oras na yon ay wala kahit kaunting gentleness na makikita kay Sandro. Pinandilatan ako nito gamit ang mga mata niyang puno ng pagkasuklam at galit. At alam ko ding kapag ginalit ko siya sa mga sandaling yon, ay baka kung ano na ang mangyari sa akin. Ang pangalan niya ay Vicente Caballero. Sabi ko sa kanya sa mahinang paraan. Sino pa? Sino pa ang kasama niya sa mga ganitong plano? Sumunod pa na tanong nito sa akin. Hindi ko alam. Totoong sinasabi ko, si Vicente Caballero lang ang kakilala ko sa mga planong ito. Hindi ko alam kung may kasamaan siya. Sagot ko naman rito. At sa wakas, tila ay naniwala naman si Sandro sa akin. Magkano ang binayad niya sa iyo para gawin ito sa akin? Ang ipagkanulo at lokohin ako. Magkano? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sandro. Hindi ko na alam kung magkano ang suma total na naibayad niya sa akin pero may kalakihan na din pagtatapat ko rito. At kasama na doon ang pang-aakit mo sa akin, ang makipaglambingan sa biktimang ipinagkakanulo mo. O baka naman higit na mas mataas ang bayad sa iyo sa bagay na yon. Sabi nito sa akin. Pero kahit kailan ay hindi nangyari ang bagay na yon. Walang nangyari sa atin. Sagot ko naman sa kanya. Oo nga, pero kamuntik na at papayag ka naman. Galit na wika nito. Nalaman ko ito noong sinubukan ko kung gaano kalayo ang mararating mo para lang magawa ang gusto mo. Akala mo ba ay umurong ako dahil ayaw kong sirain ang magandang relasyon natin? Natatawang wika sa akin ni Sandro. Napakunot naman ang noo ko. Alam mo na, noon pa man, nagtatakang tanong ko rito. Of course, I know everything. Simula pa lamang. Alam ko na ang lahat. Bakit? Akala mo ba, ikaw ang unang lalaking ginamit ni Caballero na nakamukha ng dati kong nobyo para sirain ako? Sinubukan niya na ito ng 2 beses pero hindi ako kumagat. Ngayon lang ako nagdesisyong sabayan ang agos niya para malaman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. At hindi naman ako nahirapan. Inuro mo ako ng diretso kay Caballero. Paliwanag nito sa akin. Tingnan mo. Muling sabi nito, saka nito
ipinakita sa akin ang mga larawan ko habang kausap ko si Vicente Caballero sa mga lugar na pinagkitaan namin ng matanda. Nang mga oras na yon, ay nakaramdam naman ako ng panlulumo nang malaman kong alam pala ni Sandro ang lahat magmula pa noong una. So bakit hindi ka pumalag? Bakit nagkanwari ka pa? Tanong ko naman sa kanya. Dahil medyo napipiko na ako kay Vicente Caballero. May nakuha akong kontrata sa ilalim niya noong nakaraan at hindi na niya nakalimutan yon. Sinubukan niyang sirain ang pangalan ko, pero hindi siya nagtagumpay at kung ano-ano na ang naging pakana niya. Pero ngayon ay nagpasya na akong harapin siya. Sabi pa nito sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko ulit sa kanya. Pinainan kita. Sinadya kong iwanan ang mga cost estimates at design na ginawa ko kung saan madali mong mailalabas. At kumagat ka naman. Pero ang unang cost estimates ay totoo at yun nga ang dala ni Caballero. Sa kabutihang palad ay ako pa rin ang nakakuha sa kontrata at napatunayan ko pa ngang ninakaw niya ang mga papeles ko. Paliwanag pa sa akin ni Sandro. Pero hindi mo magagawa yan. Tanging nasabi ko sa mga sandaling yon. At bakit hindi? Kakasuhan ko pa siya hanggang sa ma-blacklist siya sa samahan ng mga construction people. Muling sabi ni Sandro. Sa mga pagkakataong yun, ay nawala ang nararamdaman kong takot at napalitan ng matinding galit. Binawi ko ang sarili ko mula sa pagkakahawak sa akin ni Sandro sa papiglas na paraan. Paano mo magagawa yan? Masyado mo nang inapi ang matandang yun. Hindi pa ba sapat ang pagkawasak mo sa buhay ng anak niya? Kay Mar Caballero. Wika ko rito sa galit na paraan. Napakasama at sinungaling mong tao. Sigaw naman ito sa akin. Sinunggaban ako nito pero mabilis akong nakaiwas. Nakatakbo ako sa isang sulok ng unit ko. Sana nga'y nagtagumpay si Caballero sa pagsira niya sa iyo eh. Dahil yun ang nararapat para sa isang tulad mo. Muli kong sigaw sa kanya. Kapansin-pansin na nagdilim ang anyo ni Sandro. Talaga palang kampi ka sa matandang yun, no? Siguro may relasyon kayo ng matandang yun. May nangyari na sa inyo ng matandang yun. Sabi nito sa akin at sa kanya ako muling nahawakan bago pa man ako makalabas ng pintuan. Nanlaban naman ako sa abot ng makakaya ko pero nagawa pang ihiga ako ni Sandro sa makapal na karpet. Pero sadyang malakas si Sandro. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginawa mo sa anak ni Vicente Caballero? Sabi ko habang lumuluha sa galit at pagdaramdam. Walang anak si Caballero, sagot nito sa akin. Sinungaling. Oo, ngayon wala na dahil tuluyan nang nawala. Nakita ko pa siya sa klinik para siyang isang lantang gulay dahil sa kagagawan mo. At niwala kang pakialam sa nangyari. Muli kong sabi kay Sandro. Walang asawa si Caballero, matandang binata siya. Wika nito. At habang nakahiga at nagpupumiglas nga ako, ay dinaganan ako mismo ng katawan ni Sandro. At ang dalawang kamay ko ay hinawakan nito sa level ng mukha ko. Pero alam mo, tama ka. Wala akong pakialam sa mga kasinungalingan niya sa'yo tungkol sa akin. Wala akong pakialam kung niloko ka niya para tulungan mo siya. Dahil ngayon, ang mangyayari ay sa ating dalawa lang.
just between you and me, sabi nito sa makahulugang paraan. Nagawa nitong punitin ang damit ko. Ganon din ang ginawa niya sa damit niya. May mahabang kalmot ito sa dibdib niya na kagagawan ko. Ang mga mata nito ang naghatid sa akin ng takot. Malamig ang pagtingin nito at punong-puno ng pagnanasa para lamang makapaghiganti sa akin. Hindi, nagmamakaawang sabi ko kay Sandro, pero hindi niya yun pinansin. Sa larong ito na sinimulan mo, marami ding akong kasinungalingan na nasabi sa iyo. Pero may isang bagay na totoo. Nang sabihin ko sa iyong gusto kita, pagtatapat sa akin ni Sandro. Maang na napatingin ako kay Sandro. Noon ko pa sana dapat ginawa to, sabi nito. Pero ayaw kong magpakababa para gawin ang isang bagay na hindi ko nararamdaman. Pero ngayon ay alam na nating dalawa kung saan tayo nakatayo at alam natin kung ano yun. Pagpapatuloy nitong sabi. Sa mga sandaling yun ay wala nang natitirang tela sa katawan ko. Halos lamunin ako nito sa paraan ng pagtingin niya at tumagal yun ng ilang minuto bago niya ako tuluyang hawakan. Sinikap ko pa rin kumawala mula sa mahigpit na pagkakahawak sa akin ni Sandro, pero wala na akong magawa. Please Sandro, wag! Anging naidadaing ko na lamang sa mga sandaling yun. Naging malikot ang kamay ni Sandro. Naubusan na ako ng lakas para lumaban at ipinikit ko na lamang ang mga mata ko. Halos maglandas ang luha sa pisngi ko dahil sa kirot na nararamdaman ko nang gawin ni Sandro ang isang bagay na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi ito naging mahinahon at tila ay pinarurusahan ako sa ginagawa niya sa akin sa mga oras na yon. Pananamantala. Lihim na wika ng isipan ko. Isang bagay na walang kasamang kahit na anong klase ng pag-ibig. Purong pagsasamantala. Naging matagal ang bagay na ginagawa sa akin ni Sandro bago niya ako tuluyang binitiwan. Halos hindi na ako kumilos at parang lantang gulay na sa nararamdaman kong hapdi. Nang hatakin ako ni Sandro patayo, ay patakbo naman akong nagtungo sa bathroom. Sandro's POV. Nang tumakbo nga si Dion patungo sa bathroom ay doon ko lamang napansin na maraming dugo sa carpet at isa lang ang ibig sabihin ng bagay na yon. Wala pang gumagalaw kay Dion at ako pa lamang ang pilit na umangkin sa kanya. Aaminin kong nakaramdam ako ng pagkahabag at guilt, pero huli na ang lahat. Wala akong nadamang kasiyahan sa ginawa ko kundi paghihiganti. Dahan-dahan akong nagbihis at hinintay si Dion na lumabas sa banyo. Dion's POV. Luhaan ang mga mata ko nang lumabas ako mula sa bathroom at kasalukuyang nagtatakip gamit ang malaking tuwalya. Dion, halos pabulong na tawag sa akin ni Sandro. Tiningnan ko lamang siya ng diretso at walang emosyon sa anyo ko. Ngayon tapos na ang pakay mo dito, pwede ka nang umalis, sabi ko rito. Inaasahan kong napagbayaran ko na ang nagawa kong kasalanan. Muli kong sabi kay Sandro. Napansin kong napalunok si Sandro at saka ito muling nagsalita. Gusto ko sanang mag-usap tayo Dion, please. Malumanay na wika ni Sandro. Nagsusumamo. Maging ang mga mata nito. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sige na,
Umalis ka na. Malamig na sagot ko rito. Bagsak ang magkabilang balikat nito na tinungo ang pintuan. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako kapag pwede na kitang makausap ng maayos. Sabi nito at saka ito tuluyang lumabas ng unit ko. Wala nang kaayusan ang buhay ko ngayon. Nasabi ko sa sarili ko at saka ko isinubsob ang sarili ko sa sopa habang umiiyak. Punong-puno ng galit at pagsisisi ang damdamin ko. Lumipas pa ang ilang araw. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko at tuklasin ang katotohanan. Isang umaga, medyo matraffic na noon nang patungo ako sa isang pribadong klinika kung saan namalagi ng mahabang panahon ang pinakilala sa akin ni Vicente Caballero na anak niya. Tinungo ko ang pribadong klinika na yon dahil may gusto kong malaman. 2 beses pa akong nagtanong-tanong kung nasaan ang lokasyon ng klinik dahil nakalimutan ko na din iyon sa tagal. Nang matagpuan ko na ang eksaktong lokasyon ng klinika, ay agad naman akong sinalubong ng nurse na nakausap namin noon ni Vicente Caballero. Agad rin ako nitong pinangunahan ng pagbati. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mag-aalang na tanong sa akin ng nurse. Magandang araw ho. Naparito na ako ilang buwan na ang nakararaan. Kasama ko si Mr. Caballero noong magtungo ako rito. Sabi ko sa nurse. Oo. Sabi ko na nga ba nakita na kita dati. Ikaw yung anak ni Mr. Caballero, di ba? Sabi nito sa akin na pinagtaka ko. Ako? Pero wika ko na hindi ko na naipagpatuloy pa dahil bukod sa parang hindi yun narinig ng nurse ay nagsalita din ito agad. Natatandaan ko pang sinabi ng papa mo na nalulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Gusto niyang ipakita sa iyo ang kalunos-lunos na resulta ng taong gumagamit nito. Sana ay natakot ka sa pinakita niya sa iyo sa silid na yun. Paliwanag pa sa akin ng nurse. Napatingin naman ako ng matagal sa nurse. Oo, pero... Sige, yung lalaking nakita namin noon sa silid na yon, anong pangalan niya? Tanong ko sa nurse. Dave! Dave Reyes. Mabilis na sagot nito sa akin. Narito pa ba siya? Tanong ko ulit sa nurse. Oo. Mananatili siyang dito ng matagal at natatakot nga ako dahil baka dito siya bawian ng buhay, sabi ng nurse. Pwede ko ba siyang makita ulit? Please, nakikiusap na sabi ko sa nurse. Mabuti na lang at nakuha ko ito sa pakiusapan. Sige, pero wag ka nga sanang masyadong magtagal, sabi nito sa akin. Pagpasok ko sa silid ng lalaking si Dave Reyes ay walang nagbago sa silid nito. Naroon pa rin ang lalaking nakatingin sa kisame at lalo pa itong pumayat. Kasabay ng paunti-unting pagkahina ng lalaking si Dave Reyes ang malaking pagkawasak ng mundo ko. Namatay na rin ang puso at pag-ibig ko. At kung paano ako nasangkot sa ganitong bagay, hindi ko rin alam. Siguro, dahil sa pera. Maya-maya pa ay lumabas na ako sa silid. Nagpaalam at nagpasalamat naman ako sa nurse. Pakisabi nga pala sa papa mo na maraming salamat sa donasyon na binigay niya para sa center. Sabi sa akin ng nurse. Iiwan ko nga ho pala ang sasakyan dito ni Mr. Caballero. Pakisabi ho, isinasauli ko na. At sa isa pa, hindi ko po siya ama. At hindi ako gumamit ng ipinagbabawal na gamot kahit kailan. Sabi ko rito at saka ako lumakad palayo. Iniwan ko nga sa klinikang yon ang kotseng ipinahiram sa akin ni Vicente Caballero para gamitin sa pakikipag-ugnayan kay Sandro Ventura. Ang lahat naman ng gamit na binili ko gamit ang perang ibinigay niya sa akin
o binigay sa akin ni Mr. Caballero ay iniwan ko sa unit. Wala akong dinala maliban sa mga sarili kong gamit. Maging ang kopya ng cost estimates at blueprints ng isang project ni Sandro na hindi ko ibinigay kay Vicente Caballero ay dinala ko din. Balak ko yung dalhin sa opisina ni Sandro at ibigay sa sekretary niya. Mula nga sa klinik, dahan-dahan akong naglakad. Sa kabilang banda, masarap naman ang sariwang hangin na humahampas sa pisngi ko. Summer na at maganda ang kapaligiran ng mga panahong yun. Maya-maya pa'y nagulat ako nang makita ko ang sasakyan ni Sandro na sumasabay sa mabagal na paglalakad ko. Nang bumaba ito sa kotse niya at nilapitan ako ay hindi ko siya tiningnan man lang. Mahigpit ako nitong hinawakan sa kamay at sa kanya ako hinatak patungo sa loob ng kotse niya. Napatanong tuloy ako sa sarili ko ng mga sandaling yon. Kung kanina pa ba ito nakasunod sa akin. Nang maisakay nga ako nito ay hindi ako kumikibo. Diretso ang mga mata sa daan. Aaminin kong masyado pa rin akong nagulat sa mga natuklasan ko kanina sa klinika. Sa mga panluloko sa akin ni Vicente Caballero. Napapansin ko namang sinusulyapan ako ni Sandro habang nagmamaneho ito palayo mula sa lugar na yon. Maya-maya pa ay para akong isang robot na sumunod kay Sandro nang akayin ako nito patungo sa loob ng bahay niya. Ni hindi man lang ako tumutol. Nang nasa loob na kami ng bahay nito ay hinawi ni Sandro ang mukha ko paharap sa kanya. Now, ikaw at ako ay may unfinished business to settle. Panimulang sabi nito sa akin. Ikinalulungkot ko ang lahat, Sandro. I'm sorry. Tanging naisagot ko sa kanya. Huli na para mag-sorry ka pa. Sabi nito sa akin o sabi nito at sa kanya sinubukang abutin ako pero isinangga ko ang isang kamay ko. Nasa ganoong posisyon ako nang bigla na lamang magdilim ang paningin ko at hindi ko na alam ang mga sumunod pang nangyari. Nang magising ako ay nasa higaan na ako ni Sandro at hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Kasalukuyan akong basa ng pawis noon. Napansin ko ding nakatingin sa akin si Sandro. Ibinaling ko naman sa malayong paningin ko dahil ayaw kong makita ang mukha ni Sandro. Naiiyak lamang ako. Pero pilit hinawakan ni Sandro ang mukha ko at iniharap yon sa kanya at saka naman siyang nagsalita. Sasabihin mo sa akin exactly kung paano ka nasangkot kay Vicente Caballero at sa lahat ng ito. Wala kang ililihim sa akin. Sabi nito sa akin. Hindi na kailangan pa. Walang gana akong sagot rito. Nasa bag ko ang mga papeles kung saan ko isiniwalat ang lahat. Kasama ang mga cost estimates at blueprints ng project mo na pilit pinakukuha ni Mr. Caballero sa akin pero hindi ko na ibinigay pa sa kanya. Tugtong na sabi ko kay Sandro. Bakit hindi mo ibinigay? May pagtataka sa tono ng pagtatanong nito sa akin. Hindi naman ako kumibo. Maya-maya pa hinawakan naman ni Sandro ang kamay ko at saka yung pinisil na sinabayan niya naman ng muling pagtatanong. Bakit di yun? Tanong nito sa akin sa paraang nakikiusap at gustong malaman ang rason ko kung bakit hindi ko ibinigay sa matandang si Caballero ang mga papeles na yun. Bigla na lamang akong napaluha sa mga sandaling yon. Dahil hindi ko nakita ang masamang lalaki na inilarawan sa akin ni Caballero. Hindi ko nakita sa katauhan mo ang lahat ng paglalarawan niya sa iyo. Ang nakita ko ay isang mapagmahal at desenteng tao. At yun ang dahilan kung bakit nagkaroon na ako ng pag-aalinlangan.
Paliwanag ko rito habang mangiyak-ngiyak ako. Pero alam kong may iba ka pang dahilan diyon at yun ang gusto kong malaman. Muli nitong sabi sa akin, hindi na yun mahalaga ngayon. Sagot ko naman sa kanya, kung sa'yo, hindi. Para sa akin ay mahalaga yun. Kaya please, sabihin mo sa akin ang gusto kong marinig ang dahilan. Sabi nito na hindi na natapos pa dahil agad kong pinutol ang paraan ng pagsasalita nito. Dahil mahal kita, Sandro. Sabi ko rito, sa halos pabulong na paraan. Marahil lingid sa kaalaman mo, pero natutuhan kitang mahalin ng tapat. Muli kong sabi kay Sandro. At yan ang katunayan mo para masabing mahal mo ako? Pambihirang rason yan. Sabi nito sa akin. Humingi na ako ng tawad at siguro naman ay nakaganti ka na sa ginawa mo sa akin. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin pa, pwede na ba akong umalis? Tanong ko rito na sinundan ko ng isang malalim na paghinga. Hinawakan naman ako ni Sandro sa magkabilang balikat ko. At sa akala mo ba ay makakaalis ka na lang ng ganun-ganun na lang? Hindi ka na makakawala pa sa akin diyon. Dito ka o dito ka naman ninirahan ngayon? Sabi nito na siyang pinagtaka ng buong pagkatao ko. Pero, di ba ayaw mo na sa akin? Dahil palagi mo akong inuugnay kay Caballero. Sabi ko rito, binahal kita diyon at hindi ako magiging masaya kung mawawala ka. Sabi nito sa akin na sinamahan niya ng mahigpit na pagkakayakap sa akin. Maya-maya pa ay bahagya ako nitong inilayo mula sa pagkakayakap niya sa akin at sa kanya ako muling kinausap. Tumingin ka sa akin, Dion. Sabihin mong hindi mo ko iiwan. Sabi sa akin ni Sandro. Ang sabi mo sa akin kanina, mahal mo ako. Bakit hindi ka pa nagtapat noon sa akin? Muling tanong sa akin ni Sandro. Gustong gusto kong magtapat sa'yo pero natatakot ako. Sagot ko naman rito. Natatakot? Kanino? Sa akin? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sandro. Oo, dahil inakala kong totoong lahat ng sinabi sa akin ni Caballero. Inakala kong ikaw ang dahilan kung bakit humantong sa pagkasira ang anak niya at paniwala naman ako ni Caballero na may anak nga siya. Tama ka, wala nga siyang anak. Nagtungo ako sa center at doon ko nalaman ang lahat. Paliwanag ko kay Sandro. Masyado ka kasing maawain, sabi pa nito sa akin. Nalaman ko ring tinrabaho niya pailalim ang agent ko para hindi ako mabigyan ng trabaho at para mapilitan akong tanggapin ang alok niyang trabaho sa akin. At yun nga ay ang sirain ka. Wala na akong ibang choice noon. Kaya naman kumapit na ako sa alok ni Caballero. I'm sorry, Sandro. At ikaw ang nasagasaan. Paliwanag at patuloy na paghingi ko ng pasensya kay Sandro. Huwag ka na uling magsusorry sa akin. Tapos na ang mga bangungot na to. Magbabagong buhay ka kasama ko. Nagiging katuwang kita habang buhay. Pahayag ni Sandro na ang sarap-sarap sa pandinig. Magsisimula tayo muli. Babawi ako sa iyo. Sabi ko naman sa kanya. Hindi ako interesado sa simula dahil alam ko na kung ano ang simula. Sa wakas ako mas interesado. Gawin natin tong happy ending. Isang masayang kasalukuyan at hinaharap. Sabi ni Sandro sa akin at sa kanya ako hinalikan ng malalim. At dito nagsimula ang buhay ko kasamang isang Sandro Ventura. Sa ngayon ay magkasama nga kami ni Sandro sa iisang bahay. Maraming pangarap ang binubuo naming dalawa.
Maraming mga bagay ang nagagawa namin ng magkasama. Ganon pala ang magmahal, no? Parang ang gaan-gaan lang ng lahat kapag pagmamahal ang nagaharing kumilos at namamagitan sa lahat ng bagay. Kaya siguro espesyal ang pagmamahal dahil kaya nitong gawin magaan ang lahat ng mabigat. Tunay na mahika ang pag-ibig. At nang dahil sa pag-ibig, nagawa ko ding pakiusapan si Sandro na patawarin na lamang si Mr. Vicente Caballero. Nakakaawa naman kasi kung ipapakulong pa niya ito sa edad ng matanda. May kapal na ang bahala sa lahat ng yun. Sabi nga nila, di ba, hindi kasalanan ang pagpapatawad. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang muna ang kwento ng aming buhay. Sana kinapulutan nito ng aral ang kwento namin. Ako si Dion at nagpapasalamat sa pagbibigay ng oras para mapakinggan ang pagbabahagi ko ng kwento ko. Ang pag-ibig ay parang artista. Mapagpanggap, ngunit may malalim na katotohanan sa likod ng pagbabalat kayo. Artista, wakas.